Good morning. Good morning mga idol. Good morning. Eto na naman tayo mga idol. At muling magkukwentuhan na may kaugnayan pa rin sa napapanahong issue. Pero siyempre bago ang lahat mga idol shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ganyan din sa ating mga follower. At syempre naman mga idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pamindot ng ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video, di ba? Tama? Ngayon, pag-usapan natin mga idol at pagkwentuhan natin yung mga may kaugnayan dito sa napapanahong issue na may kaugnayan sa mga digmaan. Kung matatandaan nyo na binanatan ng US ang Iraq, Iran ba yun o ano bang bansa yun na binagsakan ng talaga namang hanggat maaari, yung mga nuclear power pala na yan, mga nuclear bomb na yan, hanggat maaari, hindi pala dapat gamitin yan. Kasi mapanganib. Isipin mo, kapag ang isang bansa pala binagsakan yan, halimbawa dito sa Pilipinas, delikado. Isipin mo, ang lawak pala ng saklaw niyan. Yung pinakita na ginamit sa Hiroshima na ibinagsak na atomic ang lawak talaga ng saklaw niya pag yan sumabog, pag sumambulat. Kasi isipin mo, hanggang sa 11 hanggang 12 kilometer yung pinaka-radius nung lawak ng niya. Pero hindi lang ganun ang kayang marating. At ang nakakatakot pa, kapag sumambulat na yun, split seconds, lahat ng madadaanan ng kanyang parang pinaka-bolang apoy na ang bilis. Split seconds nga, pag inabot ka, para ka lang tubig na nalusaw. Kaya yun pala hanggat maaari, hindi pwedeng gamitin basta-basta yun. Tapos yung mga na-invento ngayon, 10 times nun, ang lakas. Isipin mo yun sinample lang yun, pero yung mga inimbento ngayon, mas malalakas. Kasi 10 ulit nun, yung pinakalakas. Kaya nga, walang makakaligtas talaga kapag ang isang lugar binagsakan nun. Tapos ang nakakatakot pa nun, silent pa na yun. Pag ibinagsak sa isang lugar yun, wala makakaalam, wala nakakaalam. Sumambulat na pala. Kasi wala ka namang maririnig na pagsabog Para bang kagaya nung sa yung kung napapanood nyo sa Dragon Ball Z na bilog na red, ganun. Tapos what's na yun? Yung pag sambulat niya, pabilog. Pabilog siya. Kumakalat. Ang bilis. At saka yan pala, mga idol, pag yung laman pala ng isang nuclear bomb head, tatlong parte, tatlong yugto siya. Pagsabog pala niyan, yung unang yugto niyan, ang ibubuga nun, apoy na, hindi siya apoy na kagaya ng apoy na nakikita natin, iba. Para siyang laser na liwanag. Yung liwanag na yun, pag nadaanan ka, lusaw ka. Tapos ang lakas ng init niya, nasa 100 million degrees Fahrenheit. Isipin mo yun, puta. Walang matigas na hindi malulusaw. Kaya lahat ng madadaanan nun,
split seconds, lusaw. Yun ang unang bugso nun. Yung pangalawang bugso niya, yung tinatawag na aftershock, puta, daig pa sa mas malakas pa sa pinakadambuhan ng tornado. Oo. Yung buga ng hangin nun, mas malakas pa sa pinakamalakas na tornado na Buhawi. Walang matibay na building na pagdadaanan nun hindi mo mawawasak. Ultimo mga sasakyan. Yung pinakahuling yugto niya, yung tinatawag din na yung cloud. Sa hangin naman yun, puta, wala rin makakaligtas kasi lahat na makakalanghap nun sa hangin magkakasakit na maaaring mamatay din. Kaya nakakatakot. Pero kasi natutupad lang yung sinabi ng Diyos na lalawak at lalago ang karunungan ng tao. Yan. Pero yan mga idol, hindi papahintulutan ng Diyos na pangunahan ng mga tao ang paggunaw sa ating mundo. Oo, kasi sabi niya, wawakasan niya ang sanlibutan, isang kakinakilabot na wakas sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy manggagaling sa taas, kasabay ng pagbaba ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga nuclear hindi naman galing sa taas ang apoy niyan Oo. Tsaka wala kang apoy na makikita sa nuclear. Wala. Sinag lang, parang liwanag na nakakasilaw. At lahat ng aabuti nun, yun ang malulusaw. Di masisira yung sinabi ng Diyos na wawakasan niya sa pamamagitan ng apoy. Kasi yung apoy na bababa, galing sa langit yun galing sa taas Kaya yung mga nuclear na yan, layan. Pag talaga nagalit na ang Panginoon, mawawalang bisa yan. Hindi magagamit yan. At baka yan na rin ang lulusaw sa mundo dahil, siyempre, pag umulan na ng apoy, yung mga may nuclear na yan, baka yan ang unang sumambulat. Kaya, kung paano ang nangyari noon na ang tao na ang nagbigay ng hudyat ng kawakasan o magitan ng tubig, parang ganun din ang mangyayari sa atin, tao na rin. Oo. Pero kasi sa ayon natin sa gusto, mangyayari yan. Oo, itinakda ng Diyos yan Kaya yun, napagkukwentuhan, pag-uusapan lang natin, hindi talaga pala biro ang isang nuclear bomb. Ang lawak ng saklaw ng kayang gunawin niya. Isipin mo, pag halimbawa dito binagsak sa atin sa Luzon mga karatig probinsya madadamay. Yung lakas ng radius nun, lakas ng kayang abutin nun. Ang tindi. Tapos walang matibay na na hindi malalanos. Kaya nga, yan, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil kasi nga, pinapakita naman sa YouTube. O yung napanood ko na dinidiscuss nung nagko-content. Talaga namang nakakatakot kung iisipin mo. Pero, wala tayong magagawa, yun Kaya nga nung bombahin ng US yung Iraq. Yung Iraq ba yun? Iran. Yung Iran yata, di ba, binomba ng US. Ngayon, tahimik na sila. Si Trump kasi, hanggat maaari, ayaw nga ni Trump ng gera. Gusto niya kapayapaan. Kaso, may mga bansa na maiinit masyado. Kung may mga malalakas silang gamit pandigma, nagmamayabang. Hindi nila alam na pag talagang gagantihan at lalabanan sila ang US, sa lahat, pinakamatindihan. Wala na talagang hihigit pa dyan pag yan ang bumanat. Kasi mas magagaling silang gumawa ng mga pandigmang kasangkapan Itong mga bansa na nakaimbento ng mga ganyan-ganyan, nagmamayabang na. Nag-ahamon, di ba?
Kagaya ng Korea, yung North Korea yata yun, yung nagtalo rin sila ni Trump eh. Sinabihan siya ni Trump, sige, sampulan mo para malaman mo kung ano mangyayari sa bansa nyo. Balak pa yatang kumampi nitong Korea sa sa Iran. Sila raw yung mga nuclear nila tigi isang pindot lang Kung anong bansa gusto nilang bagsakan, babagsakan nila. Sabi nga ni Trump, sige, sampulan mo. Magsampul ka. Para mabura sa wapa yung nyo. Tatakutin mo pa ang Amerika Kaya ka tinaguring ang mother country yan Yan ang talagang mga ultimate warrior yan, mga yan. Pero hindi mo sila pagmumulan ng gulo. Sila nga, kumbaga, sila ang mga sumasawata doon sa mga bansa na nagkakagulo. Tingnan mo yung bakbakan ng yung Russia at itong Ukraine, di ba? Taon na. Hindi pa natatapos. Pero ito sa Iran, isang bakbakan lang Ganun. Pero hanggat maaari nga, meron pala sila mga parang usapan na hanggat maaari hindi gagamitin yung mga nuclear. Kasi mag-nuclear sa nuclear na, magugunaw talaga ang mundo. Pero pag yun ang nangyari, magagalit na talaga ang Diyos. Baka habang nagbabakbakan, nagigera-gera sila Biglang umulan ng apoy Sigurado, taranta lahat yan Kasi pag umulan ng apoy, ultimo mga aeroplano sa taas, walang magagawa yan. Yun ang hindi nila iniisip. Bagay, natupad lang yung sinabi ng Diyos na lalago at lalaganap ang karunungan ng tao. Di ba? Yan na, nangyayari na nga Pero sabi nga, hindi pa yan ang wakas. Kasi isa lang ang matindi palatandaan na binigay ng Diyos para magwakas ang sanlibutan Yun ang hindi pa nagaganap Lahat ng palatandaan na ibinigay, nangyari na Yung mga digmaan, mga lindol, bagyo. Yan, nangyari na at sasaksihan natin. Yung isa na lang bagay na hindi pa nagaganap. Yung sinabi ni Kristo na pag nakita nyo yung kidlat mula sa silangan, tagos ng kanluran, yun na. Sabi niya, mga galak na kayo. Dahil nasa inyo na ang kagantihan. Yun. Pero kasi, mapalad yung mga hinirang, pag dumating yung araw ng kawakasan, sila sasalubong sa ating Panginoon. At yung hindi mapalad na maiiwan dito sa lupa, ayun ang mga masusupok. Kasi nga sabi, lahat ang naninirahan sa lupa ay pawang masusunog. At ang mga gawang nasa lupa. Kaya yung mga nuclear na inimbento nila, may magagawa ba yan sa kapangyarihan ng Diyos? Wala, di ba? Diba? Kahit gano'n pa kalakas yung mga yan, pag sinabi ng Diyos na walang bisa yan, kasamang masusupok yan. Di ba? Siyempre, gawa lang ng tao yan. Hihigit pa ba siya sa ano ng Diyos? Ano mang uri ng sandata, pag hindi pinahintulot ng Diyos na gumana, hindi yan gagana. Useless yan. Yan, mga idol, nagkukwentuhan lang naman tayo. At salamat na marami sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Yan, tumapik naman tayo ng ibang topic. Alam niyo ba mga idol na sa amin, dito sa barangay namin, hindi naman kaila sa inyo, may tungkulin tayo sa barangay. May mga lumalapit sa atin na humihingi ng advice, kagaya nung mag-anak na lumapit sa amin tungkol doon sa kanilang transaksyon na sanglatira. Yang sanglatira kasi, ayon doon sa mga tagapagturo na nung mag-seminar kami, contrary to law, yung sanglatira, wala sa batas pala yun. Ang nasa batas lang, sangla, kung sangla. Hindi yung pwedeng tirahan, yung sinangla sa'yo. Lalo't yan paupahan. Kung halimbawa, sinangla pala sa'yo yung
isang pitak ng bahay niya, bahay niya, sinangla sa'yo, wala pa lang karugtong yun na tira, ang titirahan mo. Halimbawa, yung bahay na yun, hindi naman pinapaupahan at doon nakatira yung nagsangla, nakatira pa rin siya ron. Siya pa rin ang nakatira sa bahay na yun. Ngayon, magkakaroon kayo ng takdang panahon kung kailan mo babayaran yung pagkakasangla. Ngayon, kung yan naman ipaupahan, sinangla mo, for the meantime na nakasangla yan doon sa sinagsanglaan mo, kung paupahan yan, yun ang kukuha ng upa doon sa paupahan mo. At depende sa usapan nyo na kung yung bawat upa ng buwan-buwan iipunin at siyang ibabayad sa'yo, o kaya naman buwan-buwan kukunin mo yung upa, iaawas unti-unti doon sa halaga ng pagkakasangla, pwedeng ganun. Pero kung halimbawa ayaw pumayag ng pinagsanglaan mo na utik-utik ng bayaran, o di ipunin mo sa bangko yung yung upa. Pag dumating na yung 3 years kung 3 years, 4 years kung 4 years, babayaran mo siya. Pag naipon yun, pag naramdaman mong sapat ng ibayad sa kanya, kasama na pati yung tubo, ayun, bayaran mo na sa kanya, withdrawin mo sa bangko yun, bayad mo sa kanya. Diba, kung 2 gigs, 3 gigs, gano'n. Pero hindi pwede yung wala lang. Kasi siyempre, kung yan kumikita, sinangla sa'yo, for the meantime na nakasangla sa'yo yan, siyempre, ikaw makikinabang yan. O, di ba? At pag yan, bumilang ng buwan, bumilang ng taon, kung magkanong upa niyan at kinuwenta yan, pag umover pa rin sa pagkakasangla, baka ikaw pa na pinagsanglaan ang may utang doon sa nagsangla sa'yo. Parang ganun ang sistema noon. Kaya nga yung lumapit sa amin tungkol sa ganun, sabi nga namin, pagka ganyan ang sistema ninyo, at hindi nasaklaw ng aming kapangyarihan yan, erektan nyo na yan sa mga kinaukulan. Para wala kayo maging problema. Kasi sa amin, sa Lupon, yung tungkol sa utang-utang, pag dumagpas na kasi ng 1 milyon, yung pera na pag-uusapan, hindi na Hindi na yan saklaw Husgado na talaga yan At saka yung mga kaso na may kulong, 1 year imprisonment, halimbawa, hindi na yung saklaw. Oo, hindi na saklaw ng Lupon yun. Kaya yung mga ista-istapa na yan, pag ang usapan istapa na, hindi na yung saklaw ng katarungan pambarangay. Kasi yung istapa, may pagkakulong na yan Oo. May makukulong na dyan kung 1 year imprisonment, hindi na pwede. Oo. Kumbaga, hindi na pambarangay level yan Papatak na kasi talaga ng malaking krimen na yan Kaya hindi pwede. Ngayon, bin-advise naman namin doon sa na ang tanging magagawa lang namin dyan, kung gusto nyong dito sa barangay ayusin, pwede naman yun. Kasi nga sabi nga, wala kaming pwedeng tanggihan tao na lumalapit sa amin. Pero pag hindi saklaw ng aming kapangyarihan, wala kaming karapatan para panghimasukan yan. I-refer namin kayo sa mga kinaukulan na kung saan kayo nararapat. Di ba tama? Ganon. Yun lang ang masasabi ko doon sa mga, halimbawa, yung nagsasangla. Basta sangla tira, yan Hindi yan hindi yan wala sa batas yun Sangla lang kung sangla. Hindi pwede yung yung isasangla tapos titirahan. Diba? Sinangla mo tapos sila titira doon sa bahay mo. Hindi pwede yung ganun Ano nga yun contrary to law. Hindi pwedeng tirahan. Sangla lang kung sangla. Ngayon, halimbawa, ang kontrata nyo sa pagkakasangla ay 2-3 taon,
Depende sa halaga kasi ng pagkakasangla mo eh. Kaya kung malaki pagkasangla mo, kailangan kakalkulahin mo rin kung ilang taon mo bago mo mababayaran yan. O supposed to be, paupahan yung sinangla mo. Kakalkulahin mo kung magkano ang upa ng sinangla mo, magkano umuupa doon, at kung ilang taon mo bago mo mababayaran yon. Ganon. Lipat naman tayo ng ibang paksa tungkol sa ano, yung tungkol sa napanood nating ano, yung kung ano-ano na naman mga kalokohan ang lumalabas tungkol dyan sa biringan na yan. O, lumang tugtugin na kasi yan eh. Talagang, kumbaga, gusto lang nilang pasikatin ang gusto eh. Mga ganyan kasi ano yan eh. Alam niyo yung mga ano, yung tinatawag na superstitious na ano, mga kababalagan na pangyayari. Normal yan eh. Normal sa atin yung mga nangyayaring kababalaghan kasi habang ang mundo ay mundo, kasama natin yan eh. Yung mga kababalaghan yan eh. Pero yung ibang multo kasi sa elemento. O kasi yung mga multo na sinasabi nila na nagmumulto sa isang lugar, yung multo kasi imahin lang yan ng mga namatay eh, na inaanyuhan ng masamang espiritu. At saka ang multo, hindi yan makakagawa ng mga bagay na makakapanakit. Halimbawa, kukuha ng isang bagay na ibabalibag sa'yo, o kaya yung pintuan ibubukas-sara. Hindi kaya ng ano yun, hindi kaya ng multo gawin yun. Kasi ang multo tumatagos eh. Kung sarado yung pinto, hindi niya mabubuksan yan, tatagos lang siya dyan. Oo. Ang mga nakakagawa ng mga bagay na nakakapagpagalaw ng mga bagay, elemento yan. Oo. Kagaya nung ikinukwento nung nakasama ko, doon daw sa shop nila, closing na sila eh, closing na. So, madalit sabi, nakasara na yung ano nila, yung main door nila, nakasara na. Kinanog eh, para daw may humawak sa pinto at kinanog. Pero walang tao. Wala sila nakita kasi transparent salamin eh. Oh. Yung mga ganon, sabi ko nga, ako Brad, yung ganon na nakakapagpagalaw ng isang bagay, hindi ka ako yung multo. Oh. Kahit hindi mo siya nakikita, elemento yan. Kasi ang elemento, pwedeng magpakita sa'yo, pwedeng hindi. May sapat na kaanyuhan yan at may sapat na kakayahan yan. Kayang humawak ng anumang mga bagay, kaya magpagalaw yan. Pero multo, hindi. Ang multo, ang tendency lang nun, magpapakita sa'yo, split seconds, mawawala yan. Oo, hindi ka gaya ng elemento. At ang elemento, pag naramdamang natakot ka, lalo kang tatakutin. Ang multo naman, pag natakot ka, split seconds, mawawala sa harap mo yan eh. Oo, ang delikado lang sa multo, pag matatakutin ka, nasa mga mataas na lugar ka, baka mahulog ka sa bigla mong takot. O kaya, biglang takbo mo, mabangga ka. Ganon. Hindi ka gaya ng elemento, pwede kang hawakan yan, ibalibag, pwede kang sakalin o anong gawin sa'yo. Oo. Pero yan naman, kung ikaw ay may sariling kakayahan at meron kang tagla, hindi naman dinobra yan. Alam din naman nila yung mga tao na merong sariling kapasidad. Oo. Alam nila yon. Kaya yan, pag halimbawa, naramdaman ng mga elemento sa lugar na yan na may kakayahan ka, hindi rin yan. Kasi sa akin nangyari yan eh. So, sa pinuntahan namin eh, kwento ko na to eh. Iniwan ako mag-isa ng mga kasama ko. Bumaba sila, nasa 8th floor kami nun eh. Bumaba sila, may binili. Di naiwan ako mag-isa. Yung salamin, bagamat smoke glass siya, naaaninag mo yung tao kung may tao sa labas. Biglang may tao na dumaan, pagtapat doon sa may pinto, nakabukas yung pinto eh. Dumaan talaga siya. Ginawa ko, tumayo ako, sinundan ko. May katabing pinto, stock room. Sinundan ko. Doon pumasok sa stock room, pero nung pasukin ko, wala na ron eh. Oh. Yun, hindi yun multo, hindi yun, elemento yon na gustong manubok. Oo.
elemento yon. Kasi yung yung imahen kasi ng ng mga namatay, halimbawa, yung sinasabi nila na multo. Yung multo kasi pag napakita sa iyo yan, split seconds lang yan. O split seconds mawawala sa harap mo yan, huwag ka lang matakot. At yan, hindi basta-basta, naglalakad. Pag nagpakita yan, kung nakatayo, nakatayo lang yan. Kung nakaupo, nakaupo lang yan. Pero pag once na gumagalaw, naglalakad, hindi yun multo. O, kasi maaring yun, kagaya nung nangyari nga sa akin, nung sundan ko siya, naramdaman niyang naaurahan niya na may ako, hindi na talaga nagpaabot. Kasi yan, bagamat may mga taglay din kapangyarihan yung mga yan, kung meron kang kakayahan, kasi sila may hangganan din yung nila may hangganan Masigit ang kapangyarihan ng tao kapag meron kang alam. Oo. Nung kanila kasi may hangganan. Kaya nga, sa kasaysayan, mas mahirap ng kalaban yung mga alagad ng Diablo, kagaya ng mga mangkukulam na yan. Oo, yung mga mambabarang. Mahirap kalaban yan kasi habang kinakalaban mo yan, angkat ng angkat yan ng kapangyarihan. Hindi kagaya ng mga elemento, kapag kinalaban mo, kung hanggang saan sila, doon lang. Wala na. Kumbaga wala na ibubuga, hanggang doon lang sila. Kaya mas madaling puksain ng mga elemento kaysa sa mga tao na alagad ng Diablo. Nagre-revenge yun Ang mga elemento, pag naramdamang hindi ka kaya, surrender agad Oo. Kaya lang yan, mga yan, mayayabang yan. Tatakutin ka talaga. Kagaya nung na-encounter namin, nung sabi ba naman gawin yung gusto nyo at gagawin ko gusto ko. Oo. Ganun yan sila. Oo. Pag natakot ka, ikaw magmapahinuhod sa kanila. Pero pag hindi ka natakot, sige, gawin mo yung gusto mo, gawin. Kaya nung puksain namin wala naman pala ibuga. Ganun. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin kasi nga, paiba-iba tayo ng topic dito sa ating content. Ngayon, balikan natin yung mga pangyayari na napapanahong issue. Itong mga nanunungkulan sa atin, kagaya nung nakaraan sa sa social media, binabati ko si Sara, yung pangalawang pangulo natin. Binabati ko. Alam mo kung bakit? Wala na nga namang nagagawa hindi na nagtatrabaho, pasyal dito, pasyal doon. Oo, kung saan-saan. Tapos ang inaatupag yung tungkol sa tatay niya. Nahimik na yung tatay niya kung saan lupalop Siya naman kung saan-saan din lupalop nagpupunta para humingi ng simpatsya sa mga tao. Isipin mo yun, imbis na magtrabaho siya, tumulong sa Pangulo natin kung paano mapapaunlad ng bansa, kung ano-ano inatupag, ganun din yung mga ibang senador. Kaya sabi tuloy ng mga ibang content creator sayang lang daw ang boto ng mga bumoto sa mga taong ganyan O, di ba? Ngayon, ini-expect pa ni Sara na sa year 2028, siya ang magiging Pangulo. Papayag ba kayo na maging Pangulo yung ganyan na hindi naman nagtatrabaho kung ano-ano inaasikaso? At kawawa ang kalalabasan ng ating bansa pagka yan ang naging Pangulo. Ngayon pala, nakikita na natin yung sitwasyon Di ba? At kung anong yung kasabihan nga, kung anong bunga, kung anong puno, siyang bunga. Kung anong ginawa ng kanyang ama nung panahon ng panunungkulan niya, malamang pag siya nanungkulan dito, ganun din ang mangyayari. Baka mas higit pa. Dahil kasi sabi nga nung iba, may ibang mga nagsasabi na pag yan ang naging Pangulo, matatapos ang termino niya nang walang magagawa, puro paghihigante. Malamang, totoo yun, puro paghihigante. Walang matatapos ang termino, walang magagawang maganda. Puro paghihigante ang mangyayari. Kaya sa susunod na eleksyon, siguruhin na natin kung sino talaga ang karapat-dapat na maging Pangulo. Kung sakali mang hindi na tumakbo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, at balak niya, ilagay muna sa settle tong bansa natin, sana naman, huwag niya munang pabayaan to sa susunod na eleksyon. Tsak namang, iboboto pa rin siya ng mga tao Ngayon, kung ayaw na talaga niya tumakbo, mapahubayan na niya sa iba, siguruhin na natin, yun na yung iuupo natin katulad niya na may pakinabang, hindi kagaya nitong pangalawang Pangulo natin nauubos na lang yung panahon sa pagganong-ganon.
Di ba? Kaya nga napupulaan eh. Okay na mga idol, tayo naman nagkukwentuhan lang tungkol sa mga bagay na pangyayari at halo-halo istorya na itong pinag-uusapan natin. Pero kasi napapanahong issue yung mga pinagkukwentuhan natin eh. Oo, pero sana itong darating na eleksyon huwag na natin pahintulutan makaupo pa yung mga hindi karapat-dapat. Oo, na wala namang nangyayari. Natatapos lang yung termino. Sabi nga nung ibang mga nagko-comment pinapasweldo kayo ng taong bayan, pagkatapos ganyan lang kayo. O, di ba? Which is tama naman. Sayang nga lang naman yung paano? Salamat na marami at sa maikling sandali, sinamahan niyo ako. O, pasamantala tayo magpapalam. Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Kung may mga comment kayo, lagyan nyo lang sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, para matalakay natin sa mga susunod pang video. Paano mga idol, nasa muli. Paalam!